Magandang araw sa inyong lahat guys. Welcome back sa aking channel. Sa video na to ay magbibigay ako ng isang napaka-importanting tips para sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho dito sa Japan or currently na nagtatrabaho na dito sa Japan. Ito ay based sa aking experience at gusto ko sa inyong i-share. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-click nyo na yung subscribe button and then mag-like din po kayo sa video na ito. And then mag-comment din po kayo kung mayroon kayong mga katanungan or mga suggestions. Okay guys, so yun na nga, magbibigay ako ng isang tips para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Japan. Lalo na yung mga naghahanap ng trabaho or gustong maghanap ng trabaho or mag-change ng company dito sa Japan. Para sa mga kababayan natin na mga trainee or mga SSW holder or mga engineer visa, humanities visa or yung mga regular working visa. So, ito yung tips ko para sa inyo. Isang tips or isang advice na pwede kong maibigay sa inyo. Based ito sa aking experience, so sana ay panoorin nyo hanggang katapusan. So sa video na to, ang tips ko ay tungkol sa Japanese language or yung Nihongo. So alam naman natin na dito sa Japan ay Japanese language talaga yung ginagamit ng mga tao dito. So kung marunong ka mag-English dyan sa Pilipinas, magaling ka mag-English, huwag mo nang dalhin yan kasi hindi mo yun magagamit dito sa Japan. So ako nga, hindi ko naman nagagamit dito sa Japan yung English. Kaya baka nakalimutan ko na mag-English ng straight na English. So kaya Japanese talaga yung kailangan nating i-improve kung gusto nating magtrabaho dito sa Japan or magtagal dito sa Japan. Kapag nag-apply tayo ng trabaho sa Pilipinas, may mga type of visa tayo pwedeng applyan tulad ng trainee visa or TITP, SSW visa, engineer visa, humanities visa. So iba-ibang visa yung pwede nating applyan depende sa ating educational backgrounds or level ng education. Halimbawa, high school graduate o kaya college graduate. So nakadepende doon yung visa mo. So kapag nag-apply tayo, halimbawa trainee visa yung in-applyan natin, so gusto natin magtrabaho bilang isang trainee. So ang usually na minimum requirements ng JLPT or Nihongo ay yung N5 level. So yung pinakamababang level, okay na, pwede na. At least marunong ka lang mag-Nihongo ng basic. And then yung SSW naman ay usually yung gusto nila ay N4 level. So medyo tumangat ng isang level, N4. And then kapag engineer visa naman, engineer or humanities visa ay at least entry level yung minimum requirements. So yun yung mga requirements ng JLPT or Japanese language kapag gusto natin magtrabaho dito sa Japan. Pero para sa akin yung mga level na yun ay kumbaga average lang or kumbaga yun na nga minimum lang. So kapag naghanap tayo ng trabaho, kapag yun lang yung Nihongo level natin nasa minimum lang, ibig sabihin marami tayong ka-competition. Kumbaga, wala tayong edge para matanggap agad sa isang trabaho kung nasa average level lang yung Nihongo natin. So, kailangan nating iangat yung level natin sa Nihongo para magkaroon tayo ng edge mula sa mga kakompetensya natin na nag-a-apply din ng trabaho dito sa Japan. So, ano ba yung maire-recommend ko na level? Halimbawa na lang, based sa aking experience, kung ikaw ay trainee, at least kapag naka second year ka na, dapat meron ka ng N4 level kapag naka 2 years ka na dito sa Japan para sa mga trainee ha. And then, kung kaya nyo naman, gawin yung entry level bago matapos yung 3 years nyo dito sa Japan. Para kapag nag-change na kayo sa SSW, mataas na yung level nyo, mayroon na kayong edge para matanggap agad sa SSW kapag nag-SSW na kayo. And then para naman sa mga SSW na ngayon, so ang tips ko sa inyo ay kung nasa N4 level na kayo, and then mag-aim naman kayo na maging entry level kapag SSW. Para mas madali kayo makaka-adjust at makakahanap ng trabaho kapag nagkaroon ng interview. And then para naman sa mga engineer visa holder, so tulad ko nga isa akong engineer visa, so yung entry level, kung entry level pa lang tayo ay kailangan natin i-aim na maging N2. So yun yung aim ko sa ngayon, yung maging N2 level ako. So dati hindi ko alam na mas maganda pala na mayroon kang N2 level tsaka N1 level. Kasi
engineer visa ako and then mayroon akong entry level. So, hindi naman ako nahirapan doon. Kumbaga, average lang yon. And then, nakakapag-usap ako sa mga Japanese na katrabaho ko. Yung daily conversational na nakakapag-usap ako. So, nagkakaintindihan kami, natuturuan nila ako, and then nakakapag-usap kami ng maayos. So, kala ko okay na yon yung entry level. Pero, nung naghanap na ako ng trabaho, nag-apply ako sa mga hiring, nahirapan ako kasi yung mga hinahanap nila ay mga N2 level. Kapag engineer visa, N2 level yung mga hinahanap nila. Mas maganda kung N1 daw. Kasi kung N1 daw, mas makakahanap ako ng trabaho na malapit lang sa amin and then mas maganda yung sahod. Kasi mas mataas yung level ng Nihongo. So yun yung isang tips ko para sa mga kababayan natin para mas madali tayo makahanap ng trabaho dito sa Japan. Lalo na sa mga SSW na gustong mag-change ng company. Dapat itaas muna natin yung JLPT natin para mas madali tayo makahanap ng ibang company kapag in-interview tayo. Kasi kung mababa yung Japanese language natin, kahit i-interviewin tayo, baka mag-fail lang tayo sa mga interviews. And then, kailangan natin yung Nihongo kapag gagawa tayo ng Jiko Shokai o yung self-introduction natin. And then, gagawa rin tayo ng tinatawag na resume o yung rirekisho. Hindi lang rirekisho, kundi mayroon pang isa yung tinatawag na shokumu keirikisho. Yun kasi yung mga detailed na works experience mo dun sa shokumu keirikisho. Sa rirekisho kasi o yung resume lang, nandun lang yung personal information mo and then educational background and then yung kung ilang years kang nagtrabaho and then yung kung ano yung mga license mo. Pero sa Shokumu Keirikisho, nandun yung detailed na information ng work experience mo. Makikita mo doon yung duration ng trabaho mo, saan company, anong yung details ng trabaho mo doon sa company na yon, kailangan mong explain doon, ano yung ginagawa mo sa company. So nakasulat doon sa Shokumu Keirikisho, ilang years ka doon, and then ano yung mga tools na ginamit mo, mga tools tulad ng halimbawa, Microsoft Excel, Microsoft Word, o kaya kung ikaw ay nasa engineering, mayroon kang halimbawa SolidWorks na tools, AutoCAD, CATIA, o kung ano pa yung mga tools na ginagamit mo sa trabaho. So yung mga ganong bagay, dapat detailed yon. So gagawa ka nung ganon, Shokumu Keirikisho, Nihongo dapat yon. And then of course, sa interview. So kailangan natin ng Nihongo para pumasa sa interview. Okay guys, sana ay mayroon kayong mga natutunan sa video na ito. Sana ay na-share ko sa inyo ng maayos yung aking experience. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and then mag-like din po kayo sa video na ito and then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga tanong or suggestions. Okay, abangan nyo yung susunod na video ko para sa mga OFW nating kababayan. Hanggang sa muli, thank you for watching. Bye-bye!